Hello Virgo, I'm so sorry. Ngayon ko palang may ko-continue yung October reading mo, pero hindi pa rin naman tapos ang October. So consider this as a month-end reading instead. Sorry naman at sobrang dami kong backlogs talaga at inabot ako ng super delayed readings. Hopefully next month balik ko na sa tamang ayos. Okay? So, month-end reading mo na lang to instead. Pero, lahat naman ng reading ko rito ay timeless. Kahit kailan makarating sa inyo. Okay? So, meron kang re-energize. Hugot tayo ng mga cards. Re-energize, turn away, blessings. So guys, ganito yung setup ko. Maliit yung space ko rito. Pangungunahan ko na yung mga KUPAL na magpuna sa akin kasi hindi ko do pinapakita yung table ko. Iba yung setup ko ngayon guys. Limited yung space ko rito. Ngayon, kung ayaw nyo yung setup ko, pwede naman wag na lang kayo manood kung mareklamo kayo. Hindi ko pinipili yan, hinuhugot ko yan. Hindi ko nakikita yung mga cards. Binabalasa ko yan. Kahit hindi nyo nakikita, binabalasa ko sa screen. Supposed to be, hindi ko na dapat in-explain to. No, kaya lang, for the sake of, doon sa mga mareklamo. So, ang ganda, tatling cards mo dito, oracle cards mo. So, meron ka dito blessings. So, mukhang itong month end, kahit pa paano, yung mga pahabol na blessings sa iyo. Ano pa? May pagta-turn away. It could be you turning away from a situation or a person, no? So, unti-unti mo na sigurong bibitiwan, tatalikuran ito. Ano man yung tinutukoy dyan sa pagta-turn away na yan. It's like, pagta-turn ng panibagong page, new chapter. Letting go, new chapter, no? Out with the old, in with the new. So yun na nga, maganda, at least, maganda yung month end mo kasi may mga blessings for you. This is also an opportunity for you to re-energize, recharge your batteries. Okay, realign your chakras, charot, or self-care, no? Ano pa? Surrender stress. Sabi dito, take a few deep breaths. Kaya nga meron ka re-energize para ma-replenish mo yung energies mo, 'di ba? Recharging, self-care, time for yourself. Take a few, sabi dito take a few deep breaths and exhale the tension you built up in your body. Let the stress go as you come back to your center. O, 'di ba? Meron akong minention dito about realigning your chakras, no? So, i-charge mo yung sarili mo, and i-realign mo yung mga nawala sa alignment sa'yo. So, surrender mo yung mga dapat mong isurrender, lalo na yung mga nakaka-stress. O, di ba sabi ko nga may pag-let go, may pagbitiw dito, pag-turn away, o di ba? Magkatugma. Surrender to spirit. Once you've done everything, sabi dito, once you've done everything you can to achieve a goal, turn your situation over the divine. Di ba? Merong pagto-turn away, pero meron ding, sabi ko nga, surrender, release. May pagto-turn over. Ano yung mga dapat mong i-surrender, i-turn over? I-surrender sa langit, sa divine. Yun yung mga bagay na after mo nang gawin yung lahat ng dapat mong gawin to achieve a goal, surrender mo na yun sa divine kung wala pa rin nangyayari doon. Sabi ko nga, may mga bagay na dapat nating i-surrender, yung mga hindi nasaklaw ng powers natin as humans, diba?
Let the divine or spirit work its magic for you. Okay? Ano pa? Surrender to complete healing. Open fully to the loving, compassionate forces of the universe that support your physical, emotional, and spiritual healing. Okay? Ano yung mga dapat mong i-release? Ano yung mga dapat mong i-recharge sa sarili mo? Ito yun para sa well-being mo, di ba? Yung binabanggit ko kanina. Okay. Maaring this is a time for healing sa inyo itong month end. Yung mga, especially yung mga nangangailangan ng healing sa health man yan, sa emotional, sa spiritual, physical, etc. Or financial healing. Pwede rin naman. Okay. So, love life mo. Aqua tayong tarot cards. Para sa general energies or love life. Siyempre, di ba? Hindi pwedeng walang love life yung iba. So, mag-open tayo dito ng mga 6 na tarot cards. Which is, ipapakita ko na lang sa inyo. Ito, nakuha natin ay si 7 of Swords. King of Swords. So, ma-air sign, ano? Wow! 4 of Swords. Gemini, Libra, Aquarius energy, very strong. Meron din namang fire with the 9 of Swords. Tapos si 2 of Swords, no? Libra energy. Tsaka si Ace of Pentacles, Earth. Sa bottom ng deck mo is Hierophant, Taurus energy. Okay. So this is, to me, 7 of Swords is, ito yung panahon, itong month end na kailangan mong makahanap ng kakaibang diskarte yan sa sitwasyon mo. Oo, kung hindi nagwo-work yung usual stuff, try mo yung mag-explore ng ibang diskarte. Hanap ka ng sarili mong diskarte. Okay, be careful also with someone na it could be manipulative, deceitful, no, may hidden agenda, kung sino man ito, sa romantic man yan or hindi, sa financial man yan or hindi. Ano pa? There's also, okay, mukhang may problem ka, conflict na masusolusyonan, makakahanap ka ng dyan, remedyo, or mafi-figure out mo, like a puzzle solved with the King of Swords. Gamitin mo yung talino mo, yung wit mo, analytical na talento mo. You need to, you need to think this situation over. Baka meron something important na pag-iisipan, pagdidesisyonan sa relationship man yan or not. Okay? Bahala na kayo kung yung mga tinutukoy ko nagre-resonate sa specific area like sa career ninyo, sa love life ninyo. Okay, mukhang mabibigyan ka na ng break opportunity. Matatapos na yung period ng pagiging bakante, pagiging stuck. No? You are back on your feet. Back na sa circulation. Tapos na yung petiks time. No? For some of you, mukhang tapos na yung period ng pagre-recharge mo. So, it's time to move again. Make action. Or, it's time to lumabas. Kung masyado ka nang matagal na nag-hibernate, nagkukulong. Okay? Ano pa? Baka ito ay big break na sa career o sa love life mo. O baka mamaya matagal ka nang nabakante sa trabaho. Ngayon, may opportunity na makakapag-apply ka na or maaaring may mamimit ka ng new person, dating uli, no? Talking stage, etc. Meron ditong 9 of Swords, maging vigilant ka, maging maingat ka. Ito na nga yun. Potential na magti-take advantage sa'yo or may hidden agenda na hindi maganda. Okay. So, mag-set ka ng boundaries, maging cautious ka, maingat ka, vigilant, no? Maging aware ka sa paligid mo, sa tao na yan, kung sino man yan.
O for some of you, kung love life to, ibig sabihin, or kahit hindi sa love life, ano mang connection yan, kailangan mong mag-set ng boundary limitasyon. Huwag mong hayaan na nag-overstep sila, lumalagpas sila dun sa teritoryo, nagte-trespassing sa hindi dapat, okay? Parang meron ditong something like waiting and anticipation eh. Could be na may waiting period para sa'yo. Basta itong energy na to, huwag ka basa-basa mag-give up. Okay. In ano man yan, what area, sa love life mo man, etc., sa career mo, or whatever. Okay? Ace of Pentacles, I don't think this is a good investment. Di ito yung perfect time. So, yan, pagdating sa mga paggastos, paglabas ng pera, investment. Oo. Pagdating dun sa mga ganun, parang hindi ito yung good timing. Okay? Siguro wait ka na lang muna ng konti. Since may card din naman ng waiting dito, di ba? So, ayan. Or it could be may delay dito sa something na sisimulan. O, parang may konting pa-delay. Or maybe kung sa relationship to, sa connection, pwedeng hindi ganun ka-invested yung person involved, whether ikaw yun o siya, sa love life man yan, or sa project, or sa career mo. Okay, for your closing messages naman, kuha tayo ng isa dito. Ito. Hugot tayo ng isa. So, ang mahugot natin ay fear. Basahin ko ha. Sabi dito, your fears are keeping you from moving forward into the life that you deserve. Nalilimitahan ka nito, mga nega-thinking mo or fear mo, specific. So, huwag kang magpadala sa takot. Itong 110, kung ano man yung kakaharapin mo, gagawin mo. Instead na makamove forward ka, instead na maging successful ka, may ma-achieve ka, ma-reach mo yung goal mo, or makuha mo kung ano man yung deserve mo, yung pumipigil or humaharang itong fear mo. Okay, so yun lang. Take care. God bless.